And then dito naman sa clutch housing natin, ito yung malaki ang tama mga choy. Ayan, so klarong klaro, malalim. Then clutch lining ulit. Meron yung groove mga choy, ay pagdugtong ko lang sila para goods. Yo, what's up mga choy, good day po sa lahat. So ayun, medyo pumaya tayo mga choy kasi galing tayo sa sakit. Sakit ng hangin lang, pero ayun, medyo gumaling na rin, kaya ayun, patuloy lang tayo. So yun nga pala, for today's content is magkakabit tayo ngayon ng clutch lining tsaka clutch spring ni King Bob mga choy. Dahil medyo matanda na si King Bob, so kailangan na natin kailangan na rin yan ng maintenance. So ayun, mag-upgrade tayo ngayon. Mga choy, ito yung ikakabit natin ngayon. Faito yung brand. So nabili ko siya ng set, meron na siyang clutch lining, ayan. Then clutch spring, ito. And then meron na din siyang free na crankcase gasket sa clutch side natin. So nabili ko to sa halagang 1,540 mga choy, kasama yung shipping fee. Bali sa Shopee ko lang to nabili. Maghanap lang kayo sa Shopee mga choy, marami naman na nagbibintang ganito. Yun nga mga choy, kailangan ko na tong palitan tong clutch lining tsaka clutch spring natin ngayon kasi tumanda na talaga si King Bob. So ayan mga choy, kita nyo naman yan na 80,000 na yung mileage ni King Bob ngayon. So bali mula nung pagkabili ko nito is 28,000 yung mileage. Then ngayon is 80,000 na siya. So kumbaga 50,000 na rin yung natakbo mula nung pagkahawak ko ni King Bob, mula nung nabili ko to si King Bob. So pagkabili ko nito is bago yung clutch lining tsaka yung clutch spring. Naka-racing clutch spring din kasi ito si King Bob tsaka racing clutch lining katulad nito. Pero ewan ko kung anong brand yung nilagay, pero maganda naman yung performance. So siguro maganda din yung quality na ginamit. Kasi medyo masilan din yung unang may-ari nito eh. Super mga choy, ngayon ko palang naramdaman yung pagbabago ng takbo ni King Bob. Medyo nag-iba na talaga yung andar niya ngayon. Nag-iba na yung takbo niya. So ramdam ko talaga na medyo matanda na talaga siya. So sa mga ganitong mileage is kailangan na talaga ng maintenance. So far, malakas pa rin naman si King Bob. Pumapatak pa rin naman ng 140 plus hanggang 150. Kaya pa rin niya ngayon. Pero yun nga, ramdam ko na talaga yung pagkaiba niya ngayon ng andar kumpara nung dati. So unang gawin natin, syempre, drain muna natin yung oil. And then next, tanggalin natin tong oil filter cover natin. Ayan, pasensya na kayo sa elbow natin mga choy, napakapangit. Stock elbow yung gamit ko ngayon kasi nabutas yung big elbow ko dati. And tanggalin na rin natin tong kickstarter natin. Then next, ito namang clutch cable. So meron tong dito mga choy, oil seal. O-ring pala, o-ring. O-ring nitong natin, oil filter. And then next na tanggalin natin is ito namang mga tornilyo ng crankcase natin. So ayan, natanggal na. Buti hindi nasira yung gasket natin. So pwede pa ito ibalik. So check muna natin kung meron bang alog yung tawag dito, clutch housing. So ramdam ko mga choy na meron siyang kunting alog. Pero napakakunting alog lang mga choy. Pwede pa to. And then ngayon luwagan na natin tong 5 tornilyo. 8 mm lang yung sukat nitong tornilyo na to mga choy. Ayan, alternate lang natin yung pagkaluwag ng tornilyo mga choy para magpantay yung pagtanggal natin. So ito yung spring. Ayan mga choy, Faito yung brand ng spring. So napakaganda ng performance mga choy. Until now, goods pa naman tong spring na to mga choy, matigas pa naman. Pero gusto ko lang siya palitan kasi medyo may edad na nga siya.
Ayan, Faito yung brand. So napaka-goods na performance. So ito yung lining natin dati. So palagay ko stock to. Standard to mga choy, hindi ata to pinalitan ng lining. So par goods pa naman yung pressure plate natin. Wala pang kanal mga choy. Wala pang groove. And then ito, clutch hub ata tawag dito. So smooth pa rin naman mga choy, wala pang groove. Kaya goods pa to. Ayan. Mukha lang siyang merong guhit pero hindi siya tumama mga choy. Wala siyang tama. And then dito naman sa clutch housing natin, ito yung malaki ang tama mga choy. Ayan. So klarong klaro. Malalim na siya. So ask ko muna yung kakilala ko na mekaniko din. So itanong ko muna to sa kanya kung pwede pa ba ito maremedyohan. So ayun mga choy, na-solve na yung problema natin. Ayan. So kanina napakalalim nung parang kanal dito dahil sa dahil nitong clutch lining, dahil dito bale bumakat kasi siya dito mga choy. Pero ngayon is makinis na siya. So ang ginawa lang natin mga choy is nilimbas lang natin. Ginamitan natin siya ng flat file. So maganda sana kung tanggalin tong buong clutch housing, pero wala akong tools na pangtanggal nito eh. So ang ginawa ko, bumili ako ng maliit na flat file, triangle file pala tong nabili ko, maliit. Bale minano-mano ko lang mga choy, konti-konti hanggang kuminis. So ayun, kuminis naman. Then super napaka-goods kasi nawala talaga yung yung parang kanal niya kanina. Kasi kapag hindi yun natanggal mga choy, hindi yun nawala yung kanal, so ang mangyayari, titigas yung natin, yung shifting. I mean, mahirap siya neutral. Then may possibility din na magra-running clutch siya. Kahit pinihit na natin yung clutch lever natin, tatakbo pa rin yung motor natin. So yun yung running clutch. Then isa is mahirap siya i-neutral kapag nakaandar. So kailangan mo pa siya patayin yung makina, saka mo ma-neutral. And then sa pagtira naman nito mga choy, sa paglimbas nito is huwag nyo masyadong isagad. Bale ipantay nyo lang talaga siya, kasi kapag masyadong maluwag na to, gagalaw yung natin, yung clutch lining. So maluwag. So dapat timing lang talaga. So ayan mga choy, napaka-goods na yan lahat, makinis na yan lahat. Dito din sa clutch plate natin mga choy, gusto ko na to sanang palitan, kaso walang binta dito sa amin mga choy. Walang available na ganito dito sa amin mga choy, naghanap ako kanina. Ayan, parang sunog na kasi siya. Malayo na yung itsura niya sa hindi pa nagamit. And then ito na yung clutch lining natin. So binabad ko siya sa oil, mga 30 minutes pwede na. So kanina pa to mga choy, kaya pwede na natin to ikabit. Kabit na natin. Pwede to kahit magkabaliktad mga choy. For example, itong may ngalan na Faito, pag ganyan, so pwede lang siya kahit magkabaliktad. Then meron din yung groove, palatandaan. So kabit natin. Then kasunod is pressure plate. Ayan, sa pagkabit nito, itong side na to is medyo smooth lang siya, hindi siya naka-angle. So ito yung sa likod. Dito sa side na to, ito medyo matulis. So ito yung nakaharap dito sa atin. Ganyan. Then clutch lining ulit. Meron yung groove mga choy, ay pagdugtong ko lang sila para goods. Ayan, alternate lang. Ayan, all goods.
Then next na ikabit is ito namang clutch hub. Then clutch spring ito. Ilagay ko to lahat, 5. Ito mga choy, meron din siyang pangalan na Fighto. Ayan. Katulad nung pinagpalitan natin. Ito. So ito yung pinagpalitan natin. So same lang sila na itsura. Same lang din ng haba kasi same lang sila ng brand. So kabit na natin. Huwag nyo muna higpitan mga choy. Dandahan lang natin to. Kamay muna. Then sa paghigpit, same lang nung pagtanggal natin kanina. Ipantay natin sila lahat. So ayun mga choy, all goods na. Kabit na natin tong crankcase natin. Meron tong dowel mga choy, ito isa. Then meron din dito isa, pero andito sa crankcase. Ayan. Make sure lang na nakaganito yung ano natin mga choy. Nakaharap dun sa likuran tong groove. Then mga tornilyo kabit na natin. And then yung o-ring dito mga choy, ito tinanggal ko kasi papalitan ko siya ng bago. Ayan. Magpalit na rin kayo ng o-ring dito mga choy, baka hindi pa kayo nakapagpalit. Mura lang to, 15 pesos ata to. Then bagong fuel filter sa GP. Then yung takip meron yung o-ring. Bago din tong o-ring ko mga choy sa takip ng ano natin. Ito. Then kabit natin yung drain plug mga choy, baka makalimutan. Then nakasalang na tayo ng oil, sayang. Then last, salinan na natin ng oil. Ito gamit ko na oil mga choy, Castrol Power 1. Ingat sa pagbili ng Power 1 mga choy, maraming piki nito. So ayan mga choy, bago ko pala naidugtong tong video na to ngayon mga choy, is ilang weeks na rin nakalipas mula nung ikinabit natin yung clutch lining tsaka yung bagong clutch spring natin. Then ayun, na-test drive na siya ng malayo mga choy. Pumunta kami ng Zamboanga City. Bali galing dito sa amin is 3 to 4 hours pa yung biyahe papuntang Zamboanga City mga choy. Then ayun, may angkas ako isa sa madam. Then ayun, napaka-goods na performance. Napakaganda ng arangkada. Then syempre yung shifting natin ngayon is napaka-smooth na kumpara nung hindi pa siya napalitan. Hindi pa napalitan ang clutch lining. And then yung neutral pala is napaka-basic na lang hanapin mga choy. So napaka-smooth na. So kung anong itsura nito ngayon is ito na yung ginamit natin pang daily use tsaka long ride. So ayun, nagpalit lang tayo ng upuan. Ayan, nanghiram tayo. Then nakasalamin tayo syempre. Ayan. So naka plus 2 swing arm. Then yung mugs natin na gamit is ayan, Daichi.
Yung sukat ng gulong natin is 6080 sa front, then sa rear is 6090. So yun lang mga choy, napaka goods, all goods yung performance. Ayun, bago natin tapusin tong video natin, syempre shoutout muna tayo. Shoutout nga pala kay Jonathan Lipio from R150 All-Star Nation Cavite Chapter. Shoutout po sa inyo lahat. Syempre, ride safe po sa inyo lahat mga choy. Then shoutout din kay Elmi Flor Lugardo from Bansalan, Davao. Shoutout din kay Jerson Morales, kay Jacob Motovlog at kay Gals TV. Shoutout po. Shoutout din kay Glinsmar Clark Pulido Gabuat, kay Alan Ignacio at sa buong Team Lexicon. Shoutout po sa inyo lahat. Shoutout din kay Virgilio Galyemet, kay Nicolas Acabo from Bacuag, Surigao. Shoutout po. Shoutout din kay Tibors TV from Plare del Claveria, Misamis Oriental. Shoutout po. Shoutout din kay Clyde Culinjunlay Alaba at kay Kinet from Bohol. Shoutout sa iyo, Choy. Shoutout din kay Randilia Fernandez at kay Kim Joseph Paredes from Roa City. And for the last mga Choy, shoutout nga pala kay Galvanize. So yun lang mga Choy, pagpasensyahan nyo na dahil medyo natagalan yung pagka-upload natin ng content. Meron kasi tayong reason kung bakit medyo natagalan yung pagkawala natin. Pero ayun, babawi ako mga Choy. Abangan yung mga next content natin. Syempre, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Kita-kits sa next content. Ride safe po sa lahat. Peace!